Ngayon mga kapatid, maanghang at talaga namang mapanganib ang mga pagbabantang binitawan nitong si Kim Jong-un. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa atakihin ng US ang bansang ito at tuluyang ibagsak ang kanyang pamumuno para sa kapayapaan. Sa totoo lamang mga utol, simula 1940s o 48 nung maitatag itong North Korea, tatlo lamang ang naging supreme leader nito. Yung lolo ni Kim Jong-un, basta puro Kim lang yan mga utol. Kim Il-sung, nalimutan ko yung pangalan ng isa, at si Kim Jong-un. So, lolo ni Kim Jong-un, tatay ni Kim Jong-un at si Kim Jong-un. Yan lamang ang naging leader ng North Korea. Okay, so masyado silang secluded talaga sa mundo. Alam natin yan mga utol. At ito nga lang recently talagang nagpo-provoke ng nuclear war. Itong mismo North Korea. So bakit nga ba? Yan ang magandang topic dito. Bakit nga ba paano patitigilin ng Amerika itong North Korea sa pamamagitan lamang ng mga diplomatikong pamamaraan? Parang gusto na nilang mag-alma at magsimula ng digmaan. Pero feeling ko naman, etong North Korea, kaya nagkakaganyan mga utol, hindi ko sa pinagtatanggol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa kabila ng ginagawa ng North Korea, 'di ba mga utol, parang lalo sila nagiging agresibo ng mga nakaraan, nagpasabog sila ng intercontinental ballistic missiles. Ito lamang nakaraang linggo ay 3 beses sila nagpaputok ng mga cruise missiles. Okay? Ito'y mula mismo sa South Korea at mamaya i-check natin yung report tungkol dyan. Pero itong ating pag-uusapan, dahil kahit nga ba ganun, bakit ayaw pang atakihin ng Amerika ang North Korea? Ito'y mula kay Maharlika TV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video, aalamin natin kung bakit nga ba. Pero alam ko, meron na kayong hinala kung bakit ayaw pang atakihin ng Amerika ang North Korea. Game na mga utol. Ang North Korea ang isa sa pinakasekreto at misteryosong bansa sa mundo na pinamunuan ng Kim Dynasty mula pa nang maitatag ito noong 1948. Tama. Noon pa man, ang bansang ito ay lagi ng salungat at lubhang agresibo ang paninindigan laban sa Amerika. At ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ang isa sa mga pangunahing geopolitical standoff na nagaganap ngayon. At nitong mga nakaraang buwan, ang tunggalian na ito ay umabot na sa punto ng matinding mga provokasyon at pagbabanta sa pagitan ng mga bansa. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating tuklasin ang historical na tunggalian sa pagitan ng North Korea at ng Estados Unidos. At tatalakayin din natin ang isang komplikadong tanong kung bakit sa gitna ng patuloy na mga provokasyon at pagbabanta ng North Korea ay hindi pa rin sila inaatake ng Amerika. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Pakilike yung video mga utol. Pakilike. Ang mga tensyon sa pagitan ng North Korea at Amerika ay mayroong malalim na ugat at kasaysayan na kinasasangkutan ng magkasalungat na ideolohiya. Kung kaya't babalikan natin ang kasaysayan upang lubos na maunawaan ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nang matalo ang mga Hapon, ang North Korea ay nahulog sa ilalim ng impluensya ng Soviet, habang ang South Korea ay nahulog naman sa kontrol ng mga Amerikano. Sinusuportahan ng Amerika ang kapitalistang pamamahala sa South Korea, samantalang ang Red Empire ay binuo naman ang komunistang ideolohiya sa North Korea. Ayan mga utol, yan yung talagang dahilan o main reason kung bakit nahati ang Korea Peninsula. Dati po'y hindi naman hati. So yung kalahati ay nasakop po na impluensya ng Western o netong Amerika, at ang kalahati ay na-impluensya ng Soviet Union, okay, ng Russia. Basically. Okay, tuloy na muna natin. So, communism and capitalism. Kaya naging ganun na North and South Korea. Dalawang Korea na ito ay parang isang magkadikit na kambal na mayroong magkasalungat na personalidad. Ang pag-isahin ang dalawa ay talagang napakahirap para sa kanila. Noong 1950, pagkatapos ng maraming mga provokasyon sa pagitan ng mga Koreano, sumiklab ang digmaan. Pwersahang sumalakay ang North sa South na may layuning pag-isahin ang peninsula.
Ngunit sa kadahilan ng ayaw ng Amerika na lumaganap sa South ang komunismo, kasama silang nakipaglaban para pigilin ang North at doon na sumiklab ang isang brutal na digmaan na hindi kailanman nagkaroon ng isang kasunduan sa kapayapaan maliban sa isang armistice. Technically mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan ang digmaan sa pagitan ng South at North Korea ay talagang hindi pa nagtapos. Para sa mga North Korean, ang US ay parang mga kapitalistang ulupong na sobrang uhaw na sirain ang kanilang sosyalistang paraiso. Samantalang nakikita naman ng Amerika ang diktatorial na rehimen ng North Korea bilang isang banta sa pandaigdigang kaayusan. Bagamat wala nang nangyayaring literal na digmaan sa pagitan ng US at North Korea, ngunit ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa ay tulad ng isang sugat na ilang dekada nang hindi naghihilom. Anumang maliit na alitan ay maaring muling maging isang malaking apoy. Sa mga nakalipas na dekada sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, ang North Korea ay naging isolated sa mundo at nag-umpisang bumuo ng isang napaka-kontrobersyal na programang nuklear na talaga namang sinalungat ang international community. Madalas magsagawa ang North Korea sa peninsula nito ng missile at nuclear test. Ito ang kanilang paraan upang ipilit ang sarili militarily sa pandaigdigang yugto. Ang pagpapakita na ito ng kapangyarihan ay talaga namang lumalago na humahamon sa mga resolusyon ng United Nations. Bilang tugon, pinalakas naman ng Amerika ang mabibigat na parusang pang-ekonomiya at binantaan ang rehimeng Kim ng mga aksyong pang-militar na madalas na isinasagawa ng magkasama sa South Korea. Ang mga provokasyon na ito ay lalong nagpaalab sa tunggalian sa pagitan ng dalawa at nagkaroon ng malaking hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Noong 2017, galit na nagbanta ang North Korea sa Amerika at noong 2023 muling nagbabala si Kim Jong-un na magsasagawa siya ng isang nuclear attack kung ang North Korea ay malalagay sa panganib. Sinabi ito ni Kim Jong-un matapos ang isang pulong sa pagitan ng South Korea at Amerika sa Washington kung saan tinalakay ng mga bansang allied ang nuclear deterrence kung sakaling magkakaroon ng conflict sa North Korea. Ngayon mga kapatid, maanghang at talaga namang mapanganib ang mga pagbabantang binitawan nitong si Kim Jong-un. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa atakihin ng US ang bansang ito at tuluyang ibagsak ang kanyang pamumuno para sa kapayapaan. Sa totoo lamang mga utol, simula 1940s o 48 nung maitatag itong North Korea, tatlo lamang ang naging supreme leader nito. Yung lolo ni Kim Jong-un, basta puro Kim lang yan mga utol. Kim Il-sung, nalimutan ko yung pangalan ng isa, at si Kim Jong-un. So, lolo ni Kim Jong-un, tatay ni Kim Jong-un at si Kim Jong-un. Yan lamang ang naging leader ng North Korea. Okay, so masyado silang secluded talaga sa mundo. Alam natin yan mga utol. At ito nga lang recently talagang nagpo-provoke ng nuclear war. Itong mismo North Korea. So bakit nga ba? Yan ang magandang topic dito. Bakit nga ba paano patitigilin ng Amerika itong North Korea sa pamamagitan lamang ng mga diplomatikong pamamaraan? Parang gusto na nilang mag-alma at magsimula ng digmaan. Pero feeling ko naman, etong North Korea, kaya nagkakaganyan mga utol, hindi ko sa pinagtatanggol. Pero feeling ko, feeling threatened sila doon sa mga nagiging alyansa ng South Korea sa Amerika at sa iba pang mga malalakas na bansa. Kaya sila threatened na feeling nila anytime pwede silang atakihin. Kaya sila nagpapakita ng kanilang puwersa at nagpapalakas ng husto. Ayun yung nakikita kong dahilan. In theory mga utol. Okay? Pero pwedeng may iba kayong opinion tungkol dyan sa pagpe-flex ng muscle nitong North Korea. Palagay ko lang talaga na sila'y threatened lamang. Okay? Tuloy na muna natin. At hindi, pero pwede sila magsimula ng digmaan talaga. Alam nating malakas din yan. Okay? Sila nga marami yata, kung hindi ako nagkakamali, sila may pinakamaraming nuclear weapon sa lahat ng bansa sa buong mundo. Okay? Tuloy muna natin. Pa-comment ninyong opinion. Ayon sa mga eksperto kapatid, hindi ganon kadali ang gustong mangyari ng karamihan. Ang mga dahilan para sa pag-iingat na ito sa bahagi ng Amerika ay talagang masalimuot at may kinalaman sa geopolitical, strategic at humanitarian factors. Tama. Sa isang pampulitikong pananaw, ang mga North Korean ay may suporta ng China na hindi naman basta manunood na lang kung sasalakay ang Amerika sa kanilang kalapit na teritoryo. Ang China ang pangunahing ally at trade partner ng North Korea. At para sa mga Chino, ang pagkakaroon ng buffer state sa pagitan ng kanilang mga borders at South Korea na kaalyado ng Amerika ay strategic. Ang mga Chino ay mahalagang kaalyado din ng US sa ibang aspeto, kaya para sa mga Amerikano ay mas maiging panatilihin ang kanilang magandang relasyon sa China. Bilang karagdagan, ang isang preventive strike ng Amerika ng walang direktang provokasyon ay maaring makita ng international community bilang aggression at paglabag sa mga prinsipyong etikal na naglalagay sa bansa sa isang mahirap na diplomatikong sitwasyon. Sa isa mga utol, isa yun sa mga dahilan kung bakit
hindi maatake ng Amerika ang North Korea kahit na may mga provokasyon ito. Kasi kailangan ng dating kasi ng Amerika parang sila yung tagapagtanggol. Kapag itong North Korea umatake na mismo sa South Korea, malamang pwede na nilang atakihin. Pero para magsimula ang Amerika, syempre marami silang tinitingnan na yung ethics, yung moral, no? Usaping moral kasi marami madadamay. Doon pa lang pwedeng masira ang imaheng iniingatan nitong Amerika na ang dating kasi nila sa mundo parang lagi tagapagtanggol, di ba? Yun yung pinoportray nila. Kahit alam naman nating hindi naman talaga ganun. Ngunit basta ganun yung pinapakita nilang imahe. No, hindi sila magsisimula ng gera. Pag kayo nagsimula, kami tatapos. Parang ganon ang Amerika. Basically. Pero tingnan muna natin yung report mga utol. Gusto ko to i-share sa inyo talaga. Tingnan nyo. Naglunsad na naman, North Korea naglunsad ng cruise missile gamit ang submarine. Ayan mga utol. Ito'y kailan lamang 9 hours ago. Sa ikalawang beses sa loob ng isang linggo, muling naglunsad ng cruise missiles ang North Korea noong linggo, January 28. Ginawa ang test na ito sa Ayan mga utol naglunsad, pangalawa to. At ito ayon sa report mga utol, ito'y mula sa Reuters registered na nakikita. North Korea fires cruise missile into sea. South Korea says. Okay, 3 hours ago. January 30. Naglunsad na naman ang bago. So pangatlo na. Ayon sa North Korea, kung mababasa ninyo kasi binablock tayo pangatlo na raw sa loob ng isang linggo na ginagawa ito ng North Korea. So talagang malinaw na provokasyon ito mga utol na ano ba, magsisimula na nga bang umatake itong North Korea? Sana naman ay hindi. Sana naman ay mauwi pa sa usapan. No? Alam natin na meron ng trilateral meeting na nangyari. Japan, ang Korea, ang South Korea at ang US. So feeling ko isa yon sa mga nagpa-threatened sa North Korea kung bakit sila nagkaaganyan. Baka iniisip nitong mga to, lulusubin na sila. Anyway, sana lamang wag silang magsimula o maglunsad ng pag-atake sa South Korea kasi feeling ko yun ang uunahin nila Kung sakali, dahil yun yung kapitbahay nila. Pero kung sakali maglulunsad sila ng gera sa South Korea, talagang hindi na to mapipigilan. Ito'y lalala na at lalawak. Okay? Hindi kagaya ng Ukraine-Russia, medyo napipigilan pa Hindi lumala, hindi nag-domino effect kumbaga. Pero pag etong South Korea at North Korea, malamang mag-iiba ang timpla. Mag-iiba, baka mauwi sa World War III. Okay? Tuloy muna natin. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Tuloy na muna natin to. Namang pang-ekonomiyang pananaw, ito ay magiging mahirap sa Amerika dahil sa pagiging magastos na digmaan sa ibang bansa. Napatunayan na nila ito nung makipagdigmaan sila sa Afghanistan at Iraq na nagiging isang traumatic sa kabila ng pagiging mahinang puwersa nito kumpara sa North Korea. Sa isa namang military point of view, ang mga panganib ng isang pag-atake sa North Korea ay napakalaki. Ito ay dahil ang dictatorial regime sa Pyongyang ay ilang dekada ng pinamahalaan. Nakabuo na ito ng isang malawak na military arsenal na siyang naglalagay sa North Korea bilang isang bansang mayroong tunay na makapangyarihang militar. Ayon sa pagtataya mula sa International Institute, ang North Korea ngayon ang pang-apat sa mayroong pinakamalaking hukbo sa buong mundo na may higit 1 milyong aktibong sundalo at 600,000 na mga nakareserba. Ang bansa ay gumastos ng humigit kumulang 25% ng kanilang GDP para sa kanilang military. Ang isang large-scale invasion sa North Korea ay magiging lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng daan-daang libo o kahit milyon-milyong pagkamatay. Ang kabisera ng North Korea na Pyongyang ay 120 kilometers lamang ang layo nito sa border ng South Korea at tahanan ito ng mahigit 3 milyong katao. Ang isang napakalaking conventional attack dito ay paniguradong magriresulta sa pagdanak ng dugo. Ang South Korean capital naman na Seoul kasama ang 10 milyong naninirahan dito ay labis ding malalantad sa sitwasyong ito. Malamang. Easy target din ito sa mga artillery dahil 50 kilometers lamang ang layo nito sa border ng North Korea. Ang North Korea ay mayroon ding arsenal ng mga tangke na umaabot ng 4,000 at 2,500 na mga artillery. Gayunpaman, marami sa mga ito ay talagang luma na ang mga weaponry. Ang kanilang Air Force ay mayroong humigit kumulang 600 mga aircraft. Kasama rito ang Russian MiG-29 fighters na kanilang nakuha noon pang mga 1980s. Ang kanila namang Navy ay binubuo ng pangunahing maliliit na mga sasakyang dagat at mayroon silang humigit kumulang 70 diesel-electric submarine. Bilang pangako naman ng Amerika na ipagtatanggol ang kanilang mga kaalyado, naglagay ang mga ito sa South Korea ng puwersang militar na umaabot sa 28,000 na mga tropa at advanced na mga sandata kabilang ang THAAD anti-missile system, F-35 stealth fighters, nuclear aircraft carrier at mga submarino. Kumbaga, may base talaga doon ng Amerika. May American base sa South Korea. Ngunit
pag yung mga ganyan, kung sakaling gegerahin, hindi rin naman magiging basta-basta ang North Korea dahil pang-apat rin ito sa pinakamalakas na bansa tapos tutulungan pa ng China, talagang magiging madugo o malala itong digmaan na ito. Ito yung pwedeng magresulta ng digmaan pandaigdig, mga utol, kung sakali. So maraming bagay na pwedeng ikonsidera, hindi lang dahil basta kaya talaga ng Amerika, North Korea, pero hindi lang naman yun hindi naman doon magtatapos North Korea at Amerika lang Maaaring lumala at yun yung iniiwasan palagay ko ng Amerika. So collapse talaga ang world economy. Collapse ang buong mundo kapag nangyari ang mga bagay na yan, di ba? Tuloy na muna natin. Uri ng Pentagon ng mga preventive attack plans tulad ng mga decapitation options upang alisin ang pamunuan ng North Korea o disarmament upang sirain ang mga pasilidad ng militar. Ngunit bagaman superior ang Amerika sa teknolohiya, wala pa rin silang garantiya ng isang mabilis at mapagpasyang tagumpay. Tama. Maring magdulot ng matinding pinsala ang North Korea sa rehiyon bago matalo. Bilang karagdagan, sa paglipas ng mga taon, ang North Korea ay nagtayo ng malaking arsenal ng mga ballistic missile na kayang tumama hindi lamang sa mga target sa South Korea, ngunit pati na rin sa Japan at American base sa Pacific. Ang kanilang pinaka-advanced na mga modelo tulad ng Hwasong 15 na mayroong intercontinental range at posibleng maabot ang US mainland. Bilang tugon dito ng Amerika, ang kanilang 50,000 na mga tropa ay ipinosisyon sa Japan, kabilang ang isang malakas na armada ng hukbong dagat sa Pasipiko na may mga aircraft at nuclear submarines. Dagdag pa rito, kung talagang kinakailangan, mabilis ding maililipat ng Amerika ang kanilang mas maraming tropa at armas mula sa California at Hawaii patungo sa rehiyon. Madalas din silang magsagawa ng mga magkasanib na pagsasanay militar kasama ang South Korea at Japan upang i-intimidate ang North Korea. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagiging mas malakas na puwersang militar ng Amerika sa North Korea, isinasaalang-alang pa rin ng Estados Unidos ang napakalawak na human at political na mga panganib ng direktang konfrontasyon sa Korean Peninsula. Totoo yan, mga utol, no? Yun naman talaga yung dahilan yan sa dami ng inosenteng civilian ang madadamay. So yun yung number one na concern kapag aatakihin. So knowing Amerika nga, meron silang may diskarte talaga sila na napupuna ko lang, no? Parang sila steps ahead, no? Hindi ko alam kung ilang steps ahead. Pero yung mga base militar pa lang nila sa palibot ng lugar na yan, no? May base militar sila sa South Korea, may base militar sa Japan, dito sa atin, halos nakapalibot na. Doon sa mga bansa na alam nila anytime soon ay pwedeng mag-launch ng attack. So sila'y nakahanda para sa mga bagay na yan. Etong Amerika ay naghahanda talaga. Noon pa. Pagkatapos pa lang ng World War II, pinaghahandaan na nila yung mga bansa na yan. Kumbaga, hindi nga kami mag-aatake. Pero kami handa sa inyong gagawing atake. Parang ganon ang ginagawa ng Amerika. So nakapalibot na, hindi na magiging mahirap ang reinforcement, ang counter-attack, yung mga preemptive strikes, tsaka yung mga pag-intercept ng mga missiles na isasaboy sa kalawakan o kalangitan. Diba mga utol? So yan, lahat yan ay napaghahandaan na ng United States of America. Ganon sila katindi. Pero hindi ibig sabihin na handa-handa hindi lalala o hindi malawak ang magiging pagkawasak ng mga lugar na pangyayarihan ng digmaan, 'di ba? Kaya yun ang number one na kailangang iwasan. Kaya nga ang gusto pa rin ng Amerika ay may pag-usap sa North Korea para hindi mangyari ang mga bagay na yan. So ano masasabi niyo pa? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. Lalo na ngayong mayroong pinakamalaking military asset ang North Korea, ang nuclear arsenal nito. Grabe. Pagkatapos ng mga dekada ng pagbuo ng nuclear program, ang North Korea ay nagsagawa ng kanilang unang atomic test noong 2006. Mula noon, nagsagawa na ang bansa ng 6 na kumpirmadong nuclear test. Hindi pa kabilang ang kanilang pagbuo ng mga miniaturized warhead na maaring i-load sa mga ballistic missiles. Ang American intelligence at mga ahensya na tulad ng United Nations ay tinataya ang North Korea na mayroong kasalukuyang nasa pagitan ng 20 at 16 na mga nuclear warhead sa arsenal nito. Ito ay magbibigay sa bansa ng nuclear deterrent na kakayahan laban sa anumang conventionally superior na mga kaaway, kabilang ang Amerika. Hindi binunyag ng US ang lahat ng kanilang military
strategy sa rehiyon. Ngunit naniniwala ang mga analyst na sa kaganapan ng direktang paghaharap, ang US ay pipili para sa isang matinding kampanya ng pambobomba at paggamit ng cruise missile laban sa mga strategic target ng North Korea. Ang layunin ay upang mabilis na masira ang mga enemy offensive capabilities tulad ng mga missile at nuclear weapons pati na rin ang command and control centers. Gagawin naman ng mga stealth aircraft at guided missile ang mga surgical strike upang i-minimize ang mga civilian casualties. Gayunpaman, ang mga panganib ng naturang paghaharap ay nananatiling napakataas. Bukod sa pagkawala ng maraming buhay, maaring kontrahin ng North Korea ang South Korea at Japan na maglilikha ng mas malaking digmaan. Nagtayo rin si Kim Jong-un ng libu-libong pasilidad ng militar sa ilalim ng lupa, tulad ng mga bunker at tunnel na ginagawang mas mahirap ang pambobomba. Kaya naman ang pag-atake sa nuclear program ng North Korea ay parang paghahanap ng karayom sa isang mataong lugar. Hindi rin alam ang mga eksaktong lokasyon at dami ng mga nuclear warhead ng North Korea at mga uranium enrichment facilities. Marami rito ang nakatago sa mga pinatibay na underground complex o mobile na mga lokasyon. Kung hindi masisira ng US ang buong North Korean arsenal sa pag-atake, magiging wala itong silbi at ito marahil ang kanilang pinag-aalala. Sapagkat kung magkataon, maaring gumawa si Kim Jong-un ng act of desperation at mag-utos ng isang malawakang nuclear attack na magdudulot ng isang hindi pa naganap na humanitarian catastrophe. Mayroon talaga mangyayari dyan, mga utol, at malabang isa sa Pilipinas sa tatargetin ito dahil may mga base militar ang United States. So hindi natin malalaman yung lawak na magiging pinsala kung sakaling magbabanggaan ang Amerika at ang North Korea. Okay? Pero isa lang ang sigurado, ito'y sobrang lala at maraming buhay ang masasawi. Yun yung reason kung bakit pinipili pa rin ng United States of America na maipagpulong at mauwi sa maayos na usapin ang inaalburoto nitong North Korea. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Sana naman, parang no? Sa totoo lang, katutok dito. Kasi kahit aminin natin o hindi sa mga sarili natin, nandyan na yung gera. Inaantay na lang kung sino ang magsisimula. Nandiyan na yung digmaan kung sino talaga ang magsisindi nito. So yun ang aminin natin o hindi. Pero hanggat maaari, sana ay wag matuloy. Okay? Pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyo, Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.